Yan, mga kabunyog, mga kababayan, Kulex Soliman ang malupit sa katotohanan. Live po tayo, no? Alam nyo, mga kabunyog, umiinit po itong, nagiinit itong si Leon Guerrero, si Lito Lapid, no? Na ngayon po ay namimiligro na hindi na muling mananalo sa Senado. Ha, mabuti nga yun, ano? Bawas action star na, bawas shooting na po sa Senado. Mukhang nagdedesperado itong si Lito Lapid. Tungkol po dito sa Pogo na siya ay binuking. Siya po ay nabuking king, binuking king ng ating kasamahang vlogger na si Attorney Engineer Toto Kausing. Nako, matindi ka talaga, Engineer Toto, You're the man. Oh. Ano ba po ang nangyari dito? Umabot na po na si Lito Lapid ay nagbanta. Isang bala ka lang. Aba, nag-ala FPJ ito, no? Pero ano po, talagang hindi niya kayang sagutin ng punto por punto ang mga binuking po ni Attorney Engineer Toto Kausing. Kaya itong si Lito Lapid, una ginamit ang Senado para pagtanggol ang kanyang sarili. Pero nyo yan, imbis na magtrabaho sa Senado, ginamit ang Senado para lang atirahin itong kasamahang vlogger na kabunyog na si Engineer Toto. Dapat sinasagot ni Lito Lapid punto por punto yung tanong. Diba? Hindi yung unang ginawa niya, nag-iiyak sa Senado, sabi niya, kaya lang ako umattend sa hearing na ito kasi tinitira ko ng isang vlogger. O, diba? Hindi naman daw totoo, sabi niya. At sabi niya, nananawagan ako sa NBI, ito may warrant of arrest. Nagpa-fake news ka pang Lapid ka. O, sabi niya, hindi daw siya tanga. Sabi niya, ano ako tanga? Sabi niya dun sa isang vlogger nung nagpa-interview siya. Hindi ka tanga pero bobo ka. Oh, di ba? Bakit po natin nasabing bobo yan? Imbis po na si Lapid ang mangunguna sa investigasyon sa Pogo, kasi games po yan, siya ay chairman po ng Committee on Games and Amusement. Basically, itong issue ng Pogo ay jurisdiction po ito ni Lito Lapid ng kanyang komite. Pero bakit? Itong komite ni Risa Hontiveros at ni si Gatchalian, yung nag-iimbestiga dyan. Yung kay Risa Hontiveros, ano yun Committee on Women, Family, Children. Bagamat may kinalaman yun sa Pogo, dahil siyempre may mga bata-batang ano dyan, mga involved dyan, mga manggagawa, mga prostitution. Ang pinaka-main po na concern dyan na committee dapat, yung kay Lito Lapid, Committee on Games. And yet, hindi po siya nagpapatawag ng investigasyon. At pumunta lang siya doon sa committee ni Risa Hontiveros para lang ipagtanggol ang kanyang sarili. Isipin nyo, ginagamit yung kanyang pagkasenador. Sabi nga niya, wala naman akong planong magpunta dito Kaya, sino bang mas masahol sa tingin ninyo? Si Robin Padilla o si Lito Lapid? Or both, di ba? Kailangan ba nating mamili? Pero wala ka naman itulak kabigan, ano? Lito Lapid o Robin Padilla. Yung isa lamon ng lamon sa Senado. Ito naman hindi nagsasalita kasi wala naman pwedeng masabi, di ba? Ngayon, katahi-tahimik nitong si Pinuno, ang galing mo sa mga action mo sa TV, mahusay din pala ang action nito sa totoong buhay, pero hindi sa Senado. Kasi sino ba ang maniniwala na wala siyang kinalaman dyan sa Pogo o sa Porac? Unang-una, naging governor siya dyan, taga-dyan siya, di ba? At yung Porac na yan, ilang hektarya yan? 10 hectares, ilang hektarya po yung Pogo na yan. Ang sinasabi po ni Engineer Toto Kausing, may mga lupa-lupa siya dyan, yung asawa niya, katabi ng Pogo, o sa loob lang, yung sabing mga golf course doon, yung subdivision doon.
biglang sasabihin ni Lito Lapid ngayon, wala siyang alam. Wala kang alam pero may alam ka sa kalokohan, Lito Lapid. Diba? Ngayon, namimiligro si Lito Lapid kasi delikado na po ang lagay niya sa Senado. Re-electionist po ito. Nasa ticket ni Marcos. Tatakbuling senador. Kaya lang, ang maganda rito, ipaalala sa tao, Lito Pogo Lapid. Magiging Pogo ang niya ngayon, nickname niya. Ang sabi niya, isang bala ka lang. Hindi na, sabi kasi nung vlogger, kailangan pa bang hatiin yung bala? Sino kaya yung vlogger na yun? Nagpa-interview si Lito Lapid. Dahil kung matapang kang Lapid ka, hindi ka dapat nagbabanta na isang bala ka lang, di ba? Sa vlogger na si Toto Kausing, hindi Kung talagang nagsasabi ka ng totoo, at sinungaling si Attorney Toto Kausing, simple lang naman ang solusyon. Ipatawag mo sa Senado, total, chairman ka dyan ng Games and Amusement. Or nakaka-attend ka naman sa hearing ni Risa Ontiveros. Mag-face-to-face kayo ni Toto Kausing na sinasabi mong tarantado. Sabi niya, tarantado daw At may pinalalabas pa siya na para bang habol lang ni Toto Kausing ay perahan siya. Pambili daw ng whiskey o ng alak ang pinalalabas. Parang inaatake siya ni Toto Kausing para perahan. Di ba, Lito Lapid? Bugok ka. Bugok. Sagutin mo yung akusasyon sa'yo. Pangalawa po, bakit hindi natin yan mababatikos? Bakit sa hindi ka mababatikos ng mga vlogger? Ang ginawa niya po, mga kabunyog, mga kababayan, ay wala siyang ginawa. Magulo ba? Ang ginawa po ni Lito Lapid ay wala siyang ginawa. Ibig sabihin, nandyan yung Pogo, maraming katarantaduhan, chairman ka ng Games and Amusement, hindi ka nag-iimbestiga. And yet, may nadiskubre na napakalaking Pogo sa kanyang bayan sa Porac. Siya ang chairman ng Games and Amusement and is supposed to be, may mga kapangyarihan sila para i-review yung mga Pogo na yan, yung mga operasyon. Biglang sasabihin niyang wala siyang alam. Gago ka na, chairman ka pala ng Games and Amusement, wala kang alam sa Pogo. Sa konteksto na lang po, na kahit yung trabaho niya, hindi niya kayang gawin. At dahil nagtatanga-tangahan ka, it follows, mahirap nang maniwala ang taong bayan na hindi ka naman tikaan dyan sa Pogo na yan. So the burden of proof, ikaw, opisyal ka ng gobyerno, ipaliwanag mo ang sarili mo. Ang maganda nga dyan, makakuha talaga ng mga titulo ng lupa kahit sa side lang. Kasi dating agricultural land yun. Yung tinatayuan ng Pogo ngayon. Ngayon, nung panahon ng Governor si Lito Lapid, naging commercial yan. Ano bang hocus-pocus ginawa nyo dyan? Hanggang sa private na land na siya, commercial land, tinayuan ng Pogo. At dun sa Pogo na yon, I think sa loob nun mismo or sa tabi nun, may golf course doon. Sabi ni Toto Kausing, Lito Lapid, nag-golf ka doon. Kaya imposibleng hindi mo nakikita yung mga establishment ng Pogo doon, mga pagkalaki-laki ng mga bilya. Na ginawa ng highball ng mga illegal na mga incheck ng mga sindikato. Di ba? Doon nag-golf si Lito Lapid Tapos hindi niya alam. Sinong maniniwala sa pagtatanga-tangahan mo? Inutil ka. Yan yan ang point dyan. Ang bunyog nga, ang point natin, ganun lang naman kasimple. Imposible na hindi mo alam. Parang si Mayor din. Yung Mayor ng Porac, paano nagka-permit yung mga building na yan? Siyempre, sa dami nagtatrabaho dyan, libo-libo. Hindi nyo ba nakikita mga incheck dyan na napakarami? Hindi rin daw alam nung governor ng Pampanga, yung vice governor ng Pampanga, nila Pineda. Lahat sila hindi alam Ngayon, magbabanta ka ng isang bala ka lang. Di ba? Ngayon, dahil sa ginagawa ni Lapid na yan, talagang kinakaladkad po siya ni Attorney Toto Kausing. In daylight. Isang Toto Kausing lang ang katapat mo. Bakit hindi mo harapin sa Senado? Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Bakit hindi kayang harapin ni Lito Lapid si Toto Kausing? Face to face.
Oh, sabihin mo, hindi totoo yan. Yung mga ebidensyang hawak mo, kausing, hindi totoo yan. Oh, mag-submit sa Senado. Ipakita, bulat-latin ng Committee ni Risa Hontiveros ang mga titulo ng lupa doon sa lugar na yon. Maraming bahong malala, maano dyan, mabubulgar. At sinong, ang Pogo po, eh talagang konektado. Yung sindikato doon kila Alice Go, sa Banban, hanggang doon sa Island Cove, sinasabi po ng mga otoridad, may mga koneksyon. Island Cove, yung Pogo sa Banban, hanggang dito sa Porac. O di ba lapid? Ha? Yun ang problema. Mahirap po itong takasan ni Lito Lapid at matatanim sa isip ng mga tao, Lito Pogo Lapid. Magiging pangalan niya yan. Ikakampanya natin yan sa tao para hindi na yan manalo si Lito Lapid. At sinasabi niya, baka may nasa likod ni Toto Kausing. Sino bang nasa likod ni Atty. Toto Kausing? Ha? Si Atty. Toto Kausing, investigative journalist po yan eh. Yan eh kabilang sa atin sa bunyog. O, di ba? Talagang ganyan ang nature ng naging trabaho po ni Toto Kausing, investigative journalist. Galing yan ng People's Journal eh. Talagang journalista po yan. O, di ba? Yun lang. O, di sasabi, may hawak siya no, tax declaration, marami pa, may mga info si Atty. Toto, sagutin niya. O, di ba? Sagutin niya, hindi yung isang bala ka lang. O, di ba? Pagbabanta po yun eh, di ba? Napipiko na siya. At tama yan na hindi siya titigilan kasi masama po ang Pogo. At paano yan matatayo sa Porac nang hindi alam ng gobernador, hindi alam ni mayor, hindi alam ni Lito Lapid? O, imposible. Walang maniniwala. O. Ngayon, nagdadrama-drama siya, wala daw siyang kasalanan. Ha? Sabi nga ni, yung mga lahar-lahar, di ba, sumabit si Lito Lapid yan. Kumita ng napakalaki. Mga lahar-lahar, di ba, Lito Lapid. Money maker talaga, di ba? At tayo gusto lang natin mag face-to-face si Lito Lapid at si Toto Kausing. Kaya delikado na po yung si Lito Lapid kasi hindi niya na yan gagawin. Matatatak po sa isip ng maraming Pilipino si Lito Lapid, Pogo. O, di ba? Magiging kadikit ng pangalan niya. Ha? 'Di ba? Kaya tayo mga kababayan, tignan niyo yung mga binobotong senador, nakakalungkot po eh. Kundi political dynasty, bobo, kundi naman bobo, walang silbi. Inutil, walang silbi, 'di ba? Eh nung isang araw lang makikita mo si Robin Padilla, lamon ng lamon sa Senado. Habang away ng away si Binay tsaka si Cayetano doon sa bilyones na kontrata sa Senate building. Lamon ng lamon si Robin Padilla. Oh. Ngayon si Lito Lapid, makita nyo, hindi umaattend sa mga hearing. O, di ba? Kaya tingin ko, ano na po, desperate move ni Lito Lapid. Sira na po siya, wasak na wasak na. Wasak na si Pinuno. Balik ka na lang sa shooting, yung totoong pelikula. Hindi itong Senado na totoong buhay. Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Tapos aakusahan niya si Toto Kausing na baka mamemera lang o magpambili ng alak. Yung po yun eh. Na parang may tawag dyan ng mga journalist, yung ACDC. Attack and collect, defend and collect. O, di ba? Kasabihan niya ng mga journalista. Yung mga may mga media kasi inaatake yung politiko o opisyal ng gobyerno, then areglo. O, di ba? Areglo. O kaya ipagtatanggol, bayaran. O, yun ang inasabi ni Lito Lapid kay Toto Kausing. Pero malayo po sa katotohanan yun. Dahil si Toto Kausing talagang investigative journalist yan. At ang hamon nga dyan, sabi pa ni Lapid na fake news, meron daw mga impormasyon, gusto daw makipag-usap ni Toto Kausing kay Lapid. Patawa ka. Kasama nga natin sa vlog si Atty. Toto Kausing, sinasabi ni Toto Kausing, yan nga ang iniwasan ko dahil baka i-set up siya na may representative si Lapid, makikipag-meeting siya, abutan siya ng sobre, may mga NBI police pala. I-set up siya. So, mahirap yung ganon, sabi ni Atty. Toto. Di ba? And yet, sinasabi ni Lapid, gusto lang siyang pirahan. Wala siyang lusot sa Pogo talaga eh.
At tingin ko, pag sana nga ang Senado, imbestigahan talaga to, kalkalin ng kalkalin, kasi walang maniniwalang Pilipino na natayo yung pogo na yan, na hindi alam ng mayor, hindi alam ng gobernador, hindi alam ni Lito Lapid. Walang maniniwala na hindi nila yan alam. Sinong maniniwala dyan? Wala. O, di ba mga kabunyog, mga kababayan, kayo mga taga-Porac, o kahit nga tricycle driver, nakikita nila yan, ginagawa pa lang, o mga jeep doon, mga taga ron, ang laki-laki ng pogo dyan eh. O, di ba mga kabunyog, sabi ni Pay Perlas, dapat lang na hulog na si Lapid sa Senado. Sayang ang pasweldo ng bayan, o wala man lang naiambag sa bayan, bagkus siya pa ang isa sa mga pahirap, not to Lapid again. Sana hindi lang si Lito Lapid, lahat ng mga inutil ng mga senador, lahat ng mga political dynasty, mga recycle na mga politiko, wag na po. Alam nyo tayo, wala naman tayong masamang tinapay sa mga high school man ang tinapos or elementary, okay yun. Kasi hindi naman dahil sa high school lang ay masamang tao. Hindi po sa punto na yon. Hindi tayo nanlalait ng tao, naunawaan natin. Pero, pag senador ka, dapat naman, kahit papano, gamitin mo naman utak mo. Hindi sasabi, kumbaga magsikap ka naman mag-aral. Kasi senador ka, pinalalamong ka ng bayan, pinapasahod ka, mga pangkape mo, pang-aircon mo, lahat ginagastusan ka, opisina mo, bodyguard mo. Tapos wala kang silbi dyan, inutil ka, dahil bobo ka. O. Diba? Hindi dahil sa nanlalait tayo, dahil high school graduate or what, hindi po yun ang punto doon. Ha? O. Kung gusto mo, mag-artista ka, walang problema. Sa bunyog yan. Wala tayong pakialam. Pero pag pinag-uusapan dito, Senado, ha? Pinasasahod ka ng taong bayan, magtrabaho ka. Tapos ngayon, nasasangkot sa pogo. Wala ka nang silbi. Sangkot ka pa dyan sa pogo na nasasabit ka dyan. Diba? Isipin nyo. Luging-lugi na ang taong bayan sa inyo. Hanggang dito na lang ang ating vlog, mga kabunyog, mga kababayan. Maikli lang. Kulek Soliman ang malupit sa katotohanan sa bunyog pagkakaisa. Mga kabunyog, mga kababayan, tuloy ang laban. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.